Hello ka-trade, sobrang lungkot natin ngayon dahil umabot na sa 6,000 US dollar yung negative natin dito sa eToro Copy Trading, eToro Investment natin, yung portfolio natin. So kung sa peso ito, nasa 300,000 pesos na ito. So sobrang saklap ka-trade dahil sobrang laki ng binagsak ngayon ng mga cryptocurrencies. Makita natin, nung nakaraan, nag-invest ako sa XRP, 5,000 US dollar at ngayon ay negative ng 51% na sa 2,500 US dollar mahigit. Yung crypto portfolio naman natin, ito ay copy trade sa mga crypto, mga Bitcoin at marami pang iba. So negative naman tayo ng 36.67% na sa 1,833 US dollar. So yung mga stock market trader na kinopya natin, maliliit lang naman yung negative nila. Pero yung stocks ngayon ay bagsak din. Kaya wala talaga tayong profit na makuha ngayong buwan siguro. Makita natin, pula lahat yung portfolio natin. Ito yung mga traders na kinopya natin, stock market trader. Pero maliliit lang naman, 7%. Ang pinakamalaki lang naman sa kanila ay negative 13%. Pero maliit lang yan. Kayang-kayang bawiin yan. At yung mga negative na yan ay bawing-bawi na naman natin sa na-withdraw natin sa loob ng 9 na buwan na pag-copy trade. Puro tayo profit. So, nag-drawdown lang. So, nag-iisang trader lang yung positive ngayon, si Jeff Kirkbrand. Pero 1% lang. Okay, so, ano yung gagawin ko ngayon? Ano yung plano ko ngayon? So, dito sa mga stock market trader, walang problema yung pag-copy trade natin sa kanila. Kasi itong mga trader na ito ay talagang sadyang mga galing na trader yan. Normal lang sa kanila itong mga ganitong drawdown, itong mga ganitong pagbagsak ng market. Sanay na sila dyan. Kasi matagal na trader yan, mga experienced trader na yan. So, ang gagawin lang natin sa kanila ay mag-hold lang tayo. Kaya yung strategy natin, importante na kung kaya natin mag-copy trade ng 10 stock market trader, mas maganda. So, ito okay lang to, hold lang tayo. Hintayin lang natin na magkumita na, makabawi na sila. May mga strategy yan sila, kanya-kanya. At iba-iba yung mga strategy nila kung paano sila makarecover. So, ang gagawin natin para hindi tayo matalo or hindi tayo malugi, ay wag nating i-stop copy. Hayaan lang natin na makarecover. Hintayin lang natin na mag-positive. Kasi pag ito close natin, in-stop copy natin, so wala na, malulugi na tayo. Mawawala na yung, yung mga negative natin, talagang talo na. So, gagawin natin, hold lang, ganoon talaga sa trading, sa investment, sa stock market investment. So, ngayon, dito naman sa crypto portfolio. So, ang laman nito, yung mga Bitcoin, pakita ko sa inyo yung laman nito, bago natin pag-usapan to. So, ayan, Bitcoin, Ethereum, at marami pang ibang cryptocurrency. So, yun yung laman ng crypto portfolio. At ito ay parang copy trading din. So, hindi tayo, sila na bahala dyan, mag-invest. Parang mag-copy lang tayo. So, sa ngayon, negative tayo ng 1,831 US dollar. So, pang 3 months pa lang sana natin ngayon mag-copy trade. So, may record naman ako dito na, anong buwan to? March, ako nagsimulang mag-invest sa crypto portfolio. Kumita naman ako, nakapag-withdraw na ako. Ito yung na-withdraw ko, 556. Nung April ay 1,137. So, nasa 1,600. Nasa kulang-kulang 1,700 US dollar na yung kinita ko dito na na-withdraw ko. At ngayon, nag-draw down tayo ng 1,800. So, halos bawi lang. Parang bawi lang. Kapag in-stop investment na natin ito or close investment na natin to, ma-sell na natin yung mga cryptos natin. So yun, parang wala akong lugi, sa $100 lang yung lugi. Pero hindi natin gagawin yun kasi syempre tayo ay nag-i-invest. So normal lang sa market yung ganitong mga pagkakataon na talagang babagsak. So kapag mahina yung loob mo, kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-invest ng hindi nyo kayang malos. Kasi pagdating ng mga ganitong panahon, magpapanik kayo kasi inutang nyo yung kapital ninyo or yun na yung pera nyong natitira, in-invest nyo. So, ang mangyari, matataranta kayo, magpapanik kayo. So, baka i-sell ninyo. Pag sinell ninyo, so wala na. Malugi na kayo ng 36%. So, pakita rin natin yung chart ng Bitcoin. So, umabot na yun sa 65,000 US dollar at bumagsak dito sa, ngayon, 37,000 na lang. So, kung titingnan natin yung previous history ng Bitcoin, makita natin normal lang yung biglang bubulusok pataas, sabay babagsak. Magdo-drawdown. So, tingnan natin kung gano'ng kalaki yung naging drawdown nito. Drawdown hanggang dito. So, nag-drawdown ng 80% noong 2017. Tapos ito,
Hanap pa tayo ng ibang ibang mga pagkakataon na taas baba yung Bitcoin. Ito naman, nag-draw down naman ng ayan, 35%. Ito naman. So makita natin, parang normal na paggalaw na ito ng Bitcoin, yung babagsak bigla ng mga 30%, 50%, 80%. Pero kung titingnan natin yung malaking picture, yung takbo talaga ng Bitcoin, mula dito sa baba, talagang pataas yung takbo niya. So maaring mangyari, parang ganito lang, bumagsak, tapos bumuelo lang, didiretso ulit pataas. So kapag close mo dito, nag-sell ka dito, so mangyari sa'yo, lugi ka na, hindi ka na makarecover. Pero ang gagawin natin, maghintay lang tayong tumaas ulit yan kasi di naman mawawala itong Bitcoin. Talagang nasa kasaysayan na ito, unang cryptocurrency, Bitcoin. So hindi yan basta-basta mawawala. So yun yung gagawin natin, mag-hold lang tayo. Pero yun nga, medyo patibayan lang to kasi 2017 nung bumagsak, so nakabawi. Anong year na yung nakabawi? Minsan 1 year to 2 years, pero mabilis lang naman yun. Yung recover na 1 year to 2 years, tapos may profit na yun kasi biglang bulusok naman yun pataas. So ganun yung gagawin natin. Dito man sa XRP, ito, negative tayo ng 51%. Pero sabi ko nga sa inyo, nung ginawa ko itong video na ito, itong XRP, wala akong pakialam na babagsak ito or tataas kasi ito, hindi ito copy trading eh. Talagang dito lang ako nag-invest sa XRP na parang sobrang pera ko na itong $5,000. Parang sinugal ko na dito sa XRP. Mababa pa kasi yung presyo ng XRP. Ayun, makita natin ngayon, nasa ano lang yata. Nasa $0.8 bawat isang XRP. So, ang target ko kasi dito na pumalo siya ng parang Bitcoin, parang Ethereum. Kasi ang Bitcoin ngayon nasa 37,000, umabot yan sa 65,000. So, ang target ko lang dito sa XRP, maging $1,000 na yung presyo nito. Pero, yun nga, sabi ko, kahit 5 years pa yan, 10 years, so, walang problema. Hayaan ko lang talaga itong XRP ko dito. Kasi, yun lang, yun yung target ko. Parang, pang matagalan lang, pang retirement. So, wala akong pakialam kung tataas, babagsak yan. Kasi alam ko naman na normal lang yan. Hindi ako matataranta, hindi ko ibibenta yan. So, hold lang din ako sa XRP. Pero sa totoo lang, napakagandang pagkakataon ngayon ng mga ganitong pagkakataon na bumagsak yung market. Kasi kung titingnan natin, halimbawa, punta tayo sa XRP. XRP. So para sa mga batikang mga trader, mga investor na mataas yung experience, so ito yung mapaborito nilang pagkakataon, yung bagsak yung market. Kasi mura nila mabibili yung stocks or crypto na gusto nilang bilhin. Kasi kapag ganito, nag-draw down siya ng 50%, so makita natin sa investment ko, XRP negative 51%. Kapag bumalik yan sa original niyang presyo, pumalo dito babalik sa original niyang presyo, yan. So hindi lang 50% yung kikitain ninyo, 110%. So bumalik lang siya sa original niyang presyo, madoble na agad yung investment natin. Pero ako, hindi na ako mag-i-invest kasi yun nga, ito lang $5,000 yung nilagay ko dito sa XRP, wala na akong balak dagdagan yan, hayaan ko lang yan. So, ipakita ko lang sa inyo yung iba kong mga investment. So, syempre, meron tayo dito sa eToro Copy Trading, sa cryptos, meron tayo. So, syempre, meron din tayo sa Forex. So, pakita ko lang sa inyo yung account ko. So, naka-BPS tayo. So, copy trading din ito. Ito, so, meron akong XMMT4 dito. Ito yung gold investor ko, pero wala pa yung kita. So, ito, ibang MT4 lang ito. Yan, yung logo ng MT4 ay hindi yan XM. Forex.com na MT4 ito, pero yung nakalagin ko dito na account ay XM Global Real 44. XM account ko. Okay, so ito, pakita ko sa inyo, yung balance ko dito ngayon, $2,790. So, kung titingnan natin yung account history natin, nag-profit na ako ng $310. So, may kinita din akong 15,000 pesos dito. So, pakita ko sa inyo kung kailan ako nagsimula ditong mag-invest or mag-deposit. So, nag-invest ako dito April 25, 2021 at ngayon ay May 24. So, halos isang buwan na. Bukas 1 month na. Pero, ito, kumita ako ng $310. So, nasa 15,000 pesos yan. So, meron pa ako ditong isang investment, copy trading din, dito sa XM account ko. Yan, pakita ko sa inyo. Ayan, so itong account ko na ito ay XM din ito. Yung MT4 na gamit ko ay FXCM. Kasi nagamit ko na yung XM MT4 eh. So FXCM yung in-install ko at ito, XM Global Real 42.
Nakaka-copy trade ako. Capital ko dito ay 4,000 US dollar. At ngayon, tingnan natin sa history, account history, all-time history ito. Makita naman natin dito sa history, all history. Makita natin na nag-profit ako ng 314 US dollar. So, ganun din nung April 28 naman ito. So, wala pang isang buwan. Mga isang linggo na lang para maging isang buwan, may profit na din ako ng 314 US dollar. So, ang total na kinita ko dito sa dalawang account ko ay nasa 624 US dollar. So, ibig sabihin, may kita ako na 30,000 pesos pa rin mula dito sa XM Copy Trading ko. So, soon gagawa ko ng video tutorial tungkol dito para matutunan nyo rin, para makapag-invest din kayo, para marami yung investment niyo, hindi isa lang. Tulad ngayon ay wala tayong kita sa eToro, medyo ipit yung investment natin. So, ang gagawin natin ay para hindi tayo ma-boring, meron pa rin tayong pagkukuhanan. So, hindi tayo matataranta na i-hold lang natin ng matagal. So, hati-hatiin natin yung pera natin. So, mag-invest din tayo sa mga ibang investment katulad ng XM Copy Trading na ituturo ko sa inyo soon. So, yun lang naman para sa video na ito mga trade. So, pasensya na. Hindi lang ako yung naipit ngayon, hindi lang din kayo. Napakadami. So, halos lahat sa eToro, nandito sa eToro platform. Kasi ito, mga sikat na mga traders to eh. Ito mga kinopya natin eh. So, napakadaming kumopya sa kanila, libo-libo. So, lahat tayo, ganito yung resulta ngayon sa pag-i-invest sa stocks at crypto. At normal lang yan. Ang matatalo lang dito kapag hindi kinaya, mag-stop copy, mag-close investment. So, yun, matatalo kayo. Pero kapag hold lang tayo, okay lang, babawi yan. Yun nga lang, minsan, baka abuti ng matagal. Pero yun nga, kailangan na pag nag-invest kayo, yun yung sobra ninyong pera na hindi nyo gagamitin. Kahit 1 years, 2 years, kahit 5 years pa, na hindi nyo gagamitin. Hayaan nyo lang, investment lang talaga, pang retirement niyo. So, yun yung magandang investment. Kasi talagang babawi talaga yan sa tagal ng panahon. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood at God bless sa inyong lahat.